sa buhay ng bawat isa. Purihin ng Diyos na buhay, patuloy tayong magalak sa presensya ng ating Panginoon. Patuloy nating sambahin at parangalan ng ating Diyos, ang nag-iisang Diyos, hari at tagapagligtas ng ating mga buhay. Sa umagang ito, patuloy tayong matuto sa salita ng Panginoon, at pero bago tayo lumako sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sandugan natin ang awit na pagpupuri, pagsamba ang ating Diyos na buhay sa umagang ito, paggising sa umaga. Sandugan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Tawag tayo sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Pagising sa umaga, naaalala kayo. Aming sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan niyo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan niyo. Jesus, dakila kayo. Hallelujah. Patuloy kami, Panginoon. Hallelujah. Na lumalambit sa inyong habang at awa, Panginoon. Panginoon, yung linisin ang inyong lingkod, Panginoon, na gagamitin sa umagang ito, Panginoon. Linisin ninyo ang kanyang labi, ang kanyang puso, Panginoon. Naming salita lamang ninyo, Panginoon, ang patuloy na maibaba sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Patuloy ninyo ilagay sa aming mga puso ang galak, Panginoon, ang katapatan, Panginoon, ang patuloy na sumunod, Panginoon, at manatili sa inyo. Salamat aming Diyos, aming Ama. Hallelujah. Pinupuri namin
namin kayo sa inyo po, Panginoon, ang lahat ng papuri, parangal, pagsambal, pagdakila sa inyong mga pangyarihan, pangalan at ng Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi po na, Amen. Ngayon naman po ay daraman na tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ihahatid po sa atin ang ating butihing Pastora Desiree Laracas. Pagpakan natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Amen. Purihin po ang Panginoon. Minsan pa sa umagang ito, isang pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Muli po ang ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos ay buhat dito sa lugar ng Door of Faith, Taichung, Taiwan, under po ng Pastora Neverisa Masareto. Ngayong umaga po ay patuloy po tayo mag-aaral ng kanyang buhay at makapangyarihan sa salita na katulad nga po ng ating inamin ay talagang pagising sa umaga ay palagi natin alalahanin ang Panginoon. At ang mga anak po ng Diyos na lagi nagtitiwala at umaasa sa Panginoon ay talagang ayaw nating magkulang sa kapangyarihan ng ating Diyos na buhay. Ang lakas natin ay sa Panginoon nagmumula sa pamamagitan ng kanyang mga salita ay patuloy nating mararanasan ang Panginoon. Minsan pa po tayo lumukot panalangin natin ang bawat salita na ating tatalakayin sa umagang ito. Dakilan namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pahiniling po namin ang gabi at patnubay ng inyong banal na Espiritu sa pag-aaral ng inyong buhay at makapangyarihan sa salita. Patuloy pong kayong magpaunawa nito sa amin at maihayag ninyo ang salita ng Diyos na kung saan ay kailangan ng inyong mga anak at magiging pinakamabisang sanggalang sa lahat ng sitwasyon na aming pong daraanan. Alayaan mo, Panginoon, yung tagumpay na nagmumula sa inyo ay patuloy namin makamtan sa umagang ito. Maranasan namin kayo, madakil at mga parangalan ng dakilang pangalan sa mga samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon, ang pag-aaralan po natin sa umagang ito ay magbubuhat ito sa aklat ng Salmo, chapter 1, hanggang, Salmo chapter 63, verse 1 hanggang 7. At pinamagatan ko po ang ating pag-aaralan sa umagang ito na the more I seek you, the more I find you. Kaya purihin ang Panginoon, napakabuti po ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi po dito sa Salmo chapter 63, verse 1 hanggang 7. O Diyos, kayo ang aking Diyos, hinahanap-hanap ko kayo, nananabik ako sa inyo ng buong puso at kaluluwa, na tulad ng lupang tigang sa ulan. Nakita ko ang inyong kapangyarihan at kaluwalhatian sa inyong templo. Ang inyong pag-ibig ay mahalaga pa kaysa sa buhay, kaya pupurihin ko kayo. Pasasalamatan ko kayo habang ako'y nabubuhay. Itataas ko ang aking mga kamay sa paglapit sa inyo. Masisihan ako tulad ng taong nabusok sa malinamnam na handaan. At magpupuri ako sa inyo ng awit ng kagalakan. Sa aking paghinga, kayo ang naalala ko. Sa buong magdamag, kayo ang iniisip ko. Dahil kayong tumutulong sa akin, aawit ako habang ako'y nasa inyong pangangalaga. Kaya purihin ang buhay at makapangyarihang salita ng Diyos. Napakaganda ng awitin ni Haring David dito sa mensahe ng ating binasa sa mga oras na ito. At kung tatalakayin natin ito, talagang makikita natin dito yung eagerness ni Haring David kung paano talaga siya ay sumisiyasat sa ating Diyos na buhay. Pinamagatan ko ito na the more I seek you, the more I find you. Kasi the more na lumalapit tayo sa Panginoon, the more na hinahanap natin ang Panginoon, the more na nararanasan natin ang Diyos sa ating pong mga buhay. At dito talagang sinasabi dito na, O Diyos, kayo ang aking Diyos. Hinahanap-hanap ko kayo, nananabik ako sa inyo ng buong puso at kaluluwa. Talagang ang bawat mensahe ng salitang ito ay makikita natin na talagang katulad nga ng lupang tigang sa ulan. Yung espiritu ni Haring David, gano'n na lamang siya nagnanais sa ating Diyos na buhay na palagi siyang maranasan. Talagang uhaw na uhaw. Di ba po tayo kapag tayo ay talagang, sabi niya doon, para siyang nabusog sa malilamnam na handaan, nakakain ng masarap na pagkain. Tayo kapag may gusto tayong pagkain, natikman na natin yung pagkain na yun. Every time na gusto natin, nagkakaroon tayo ng nag-crave tayo sa pagkain na yun, di ba gusto kong kumain yan? At kapag nakita na natin na nandyan na, nakalatag na, at kakainin natin, excited tayong kainin yun kasi masarap yun. So si Haring David, katulad na ihinalin tulad niya sa pagkain na para siyang nabusog ng malilamnam na pagkain sa isang handaan at para siyang lupang tigang sa ulan. Na tubig na humahanap siya sa Panginoon, ganun niya ninalasa ang Panginoon sa kanyang buhay. Amen po ba? Samantalang alam natin kung ano yung buhay na meron si Haring David, kung paano siya nagkasala sa harapan ng ating Diyos na buhay.
Pero nung siya ay dumulog sa Panginoon, nung siya humingi ng kapatawaran sa Panginoon, nagpalili siya sa Panginoon sa lahat ng nagawa niyang kasalanan, ito na yung naging laman ng puso ni Haring David. Amen po ba? Na kung saan siya nga din yung nagsabi na, the one thing that I desire, Lord, is to dwell into your house for the days of our lives. Di ba po? Siya din yung nagsabi, si Haring David, yung puso niya. Anong klaseng meron sa puso si Haring David na ito yung ipinagbubukas ng kanyang puso, na nais ko'y laging manahan sa inyong templo, na nais ko talagang yung espiritu niya, talagang tigang na tigang sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Kasi the more that I seek you, Lord, the more that I find you, Lord. Kasi the more na lumahanap tayo sa Panginoon at nararanasan natin ang ating Diyos na buhay, yung bawat pagpaparanas ng Panginoon sa ating pong mga buhay, katulad ng inawit natin, masasabi mo talaga yun na, Panginoon, ayaw kong magkulang sa kapangyarihan mo. The more na nararanasan natin ang Panginoon sa ating mga buhay, we desire more to God. We desire more to God. Amen po ba? Sa unang pagkakataon, nung tayo naka-attend, napuspos tayo ng Banal na Santong Espiritu. Diba? Isa yun sa ating mga miyembro na nagsabi na talagang, nung time na yun, nung nakaranas si Sister Michelle na nagpaawit dito kanina, nung first time na umattend sa gawain ng Panginoon at napuspos siya ng Banal na Santong Espiritu, sabi niya, para siyang nakakain ng pagkain na kahit kailan hindi niya natikman at hindi pa niya naranasan sa buong buhay niya. Kaya simula nung time na naranasan niya ang Panginoon sa kanyang buhay, hindi na siya lumayo, hindi na siya huminto, nakapagpatuloy at patuloy na nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon kasi ganun niya naranasan ang Panginoon. Kaya hindi, mga kapatid, habang minemeditate ko itong mensahe na ito, hindi ako nagtataka kung bakit si Haring David, ito yung binubukan ng kanyang puso, O Diyos, kayo ang aking Diyos. Hinahanap-hanap ko kayo, nananabit ako sa inyo ng buong puso at kaluluwa, na tulad ng lupang tigang sa ulan. Nakita ko ang inyong kapangyarihan at kalwalhatian sa inyong templo. Ang inyong pag-ibig ay mahalaga pa kaysa buhay, kaya pupurihin ko kayo. Pasasalamatan ko kayo habang ako'y nabubuhay, itataas ko ang aking mga kamay sa paglapit sa inyo, nasisiyan ako tulad ng taong nabusog sa malinamnam na handaan, at magpupuri ako sa inyo ng awit na may kagalakan. Si Haring David ay nakaranas sa Panginoon, at ang nais niya ay manahan sa presensya ng Panginoon. Ang nais niya ay palagi siyang magbabad sa presensya ng Panginoon. Mga kapatid, same master sa ating pong mga buhay. Unless maranasan mo ang Panginoon sa iyong buhay, ikaw talaga yung magiging buhay na patotoo ng buhay ang Diyos. At ikaw yung magsasabi sa sarili mo na, Panginoon, ayaw kong magkulang ng kapangyarihan ninyo. And we desiring more to God. We desiring more to God. Kasi ang Panginoon walang limitasyon yan eh. Huwag nating bigyan ng limitasyon ang Panginoon sa ating mga buhay because He is the unlimited God. Amen po ba? Unlimited God po ang ating Diyos. Huwag nating bigyan ng limitasyon kung ano yung kayang iparanas ng Panginoon sa ating mga buhay. At sa kabila ng anumang sitwasyon na meron tayo, huwag nating limitahan ng Panginoon na kayang gumawa ng Panginoon even in the last minute sa ating pong mga buhay. Minsan nga, the more na nandoon tayo sa dead end, the more na mararanasan natin ang Panginoon. When we are in a dead end, doon natin talaga makikita na buhay ang Diyos na gagawa siya sa kapamaraanan niya sa ating mga buhay, even in a last minute. Amen po ba? Mga kapatid, kapag nararanasan natin yung ganong punto sa ating po mga buhay, na talagang parang wala ka na mapupuntahan, wala ka na matatakbuhan, and then gumawa ng himala ang Panginoon sa ating mga buhay, ewan ko na lang kung hindi ka pa mag-desire ng more sa Panginoon na kahit ibang sitwasyon pa maraming sitwasyon pa maraming kalagayan pa, Panginoon. Talagang maghihingi ka ng more sa Panginoon kahit mabigat na sitwasyon yan, kahit problema dumating yan, kahit ano pa. Kung alam mo itinawid ka ng Panginoon, kung alam mo pinagtagumpay ka ng Panginoon, we desiring more to God. Kasi sa ganong sitwasyon, doon natin nararanasan ang Panginoon. At kapag naranasan natin ang Panginoon sa ating mga buhay, katulad ni Haring David, talagang siguro naman wala na talaga tayo ibang i-desire pa. To dwell into your house all the days of my life. Yung manahan sa presensya ng Panginoon. Kaya minsan talagang nakakamangha, no, pag
kung makikita natin yung mga matatanda ng mga pastor, minsan sa pag-aaral ng salita ng Diyos, yung mga nagsisipagturo, matatanda na silang mga lingkod ng Panginoon. And kapag naririnig natin yung mga buhay ng patutuo nila, tumanda sa ganong kapanahunan sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil hindi nila kayang talikuran yung katapatan ng Panginoon, yung naranasan nila sa kanilang mga buhay, kung gaano kabuhay at kamakapangyarihan ang Diyos natin pinaglilingkuran. Nung bata pa ako sa Marinduque, talagang pag tinitingnan ko, yung mga matatandang pasto na doon, bundok yun eh. Yung Marinduque, talaga naman maglalakad ng ilang oras, punta sa ibang simbahan, mag-anniversary. Tapos nung bata pa ako, nakikita ko sila na kahit ganun kahirap yung paglilingkod sa Panginoon, masaya silang naglilingkod sa Panginoon. At kahit ganitong kapanahunan na, kapag nung time na nag-anniversary ng Cebu, yung nakita ko sila na doon pa rin sila yung mga kilala ko sa pangalan, marahil hindi nila ako kilala kasi bata pa ako nung panahon na yun. Pero nagiging hamon sa buhay ko, yung mga matatandang pastor na gano'n na talagang nakita ko sa kanila na sa kabila ng lahat, na kontento sila sa presensya ng Panginoon. Sa kabila ng lahat, hindi na sila naghanapan ng iba pa, kundi yun ay ang manahan sa presensya ng Panginoon habang sila'y nabubuhay. Habang tayo ay nabubuhay. Bakit? Because the more we seek God into our lives, the more we find God. The more na humahanap tayo sa Panginoon, the more we sacrifice na mapaluguran ang Panginoon, makikita natin ang Panginoon sa ating pong mga buhay. Amen po ba, mga kapatid? Ngayon, napapatanong ako sa Panginoon, si Haring David, ganito na lang talaga, no? Maliban sa mga nabanggit ko na talagang naranasan niya kasi ang Panginoon. Naranasan kasi natin ang Panginoon, hindi natin kayang patatawanan yan. Amen po ba? Alam niyo po ba kung bakit? Why King David was so eager to seek God? Unang-una po because he believed that God was his ruler. Siya ang tagapamahala eh. Inaangkin ni Haring David na sa kanyang buhay, siyempre noong mga panahon na talagang nanumbalik na siya sa Panginoon at naranasan na niya ang Panginoon, yung kapatawaran nakuha na niya. Nanampalataya siya at naniwala siya na ang Panginoon na ang tagapamahala sa kanyang buhay. Pangalawa, ang Diyos yung kanyang Panginoon. Naniwala at nanampalataya siya na dahil ang Diyos ang kanyang Panginoon. At pangatlo, siya ang kanyang pastor. Amen. Ang Panginoon ang kanyang pastor. He is the ruler, He is the master, He is the shepherd. Pinanampalatayanan ni Haring David. Naniniwala si Haring David that He is the great provider sa kanyang buhay. Naniwala si Haring David, David also believed that God was a man after His own heart. Amen po ba? Aman. Amen po ba? David was believed that God has a man after his own heart. God had made an eternal covenant with him. Mga kapatid, si King David naniniwala at nananampalataya na mayroong eternal covenant ang Panginoon sa kanyang buhay. Say, Pastor, sa ating mga buhay, mga kapatid, yung covenant ng Panginoon sa ating mga buhay, bilang Diyos natin, eternal yun. At ang lahat ng kanyang mga pangako, eternal yun. Amen po ba? Walang anumang panahon at walang anumang sitwasyon ang makapagpapabago sa Panginoon. Pag sinabi niya, at yung covenant ng Panginoon sa ating mga buhay, magpapatuloy at magpapatuloy yun. Talagang dumating man sa punto, no? Hindi naman loobin ng Panginoon na tayo, kung pipili natin sa sarili nating kapahamakan na lumayo sa Panginoon, still, yung pangako ng Panginoon, He is not a man that He should lie, nor the son of man that He change His mind. Amen po ba? Hindi siya sinungaling. Every word comes out into His mouth will not return it to Him empty. Dapat ang Diyos na nangako sa atin. Kaya si Haring David, gano'n na lang siya mag-seek sa Panginoon. Because he believed na merong eternal covenant ang Panginoon sa kanyang buhay. Gano'n ang pinaniwalaan ang Panginoon sa kanyang buhay. That's why he is eager na lagi na lang manahan sa presensya ng Panginoon. Amen po ba? Sabi diyan, nung mga panahon na talagang ang si Haring David, talagang nagpupuri, umaawit, pinapaluguran ng Panginoon, David's life
was centered around living for God's name and faith rather than for his own reputation. Hindi na niya inisip yung sarili niyang reputasyon dahil ang gusto niya palaging mapaluguran ang Panginoon sa kanyang buhay. Amen. Amen po ba? Na can we imagine kung ilalagay lang natin yung ating mga sarili sa sitwasyon ni Haring David, when we created that situation into our life, talagang parang ang lumulutang ito sa alapaap na wala ka nang ibang ginagawa kundi ang mapaluguran ng Panginoon, kundi ang manahan sa presensya ng Panginoon every day of your lives. Talagang, Lord, the one thing that I desire is to dwell into your house all the days of our lives. Alam niyo, makaka-relate dito yung mga anak ng Diyos na talagang pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na maranasan ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Amen. Noong mga panahon nagkaroon ng matinding kapuspusan dito sa panahon ng mga nakaraang buwan lang, kahit mga baguhan talaga ng pinuspos ng Banal Santong Espiritu, nag-speaking in tongues. Alam niyo, everyday of talagang gusto manahan sa templo ng Panginoon eh. At gustong maranasan speaking in tongues, maghayag ang Panginoon, magugulat sila. Yung wala, sasabihin ka lang sa inyong katabi mo kung ano yung nilalaman ng puso mo. Ang sarap talagang manahan sa presensya ng Panginoon kung ganun lagi ang nararanasan mo. Na kahit hindi mo sabihin sa katabi mo, sasabihin niya sa iyo kung ano yung nilalaman ng puso mo. At sasabihin niya sa katabi mo, sa kapatid mo kung ano yung pinapasabi ng Panginoon sa kanila. So yun na yun yung kanyang ipinapadalangin. Napakasarap maranasan ng Panginoon. Talaga namang naranasan talaga nila. Talagang parang lahat everyday of nila. Changwa, tansi, pupunta na sila dito. Dahil ang gusto makipag-fellowship lagi sa Panginoon. More of God. More gifts from the Holy Spirit. Higit na maranasan ng Panginoon. Naranasan nila. Nakatikim sila ng pagkain na kahit kailan hindi nila natikman. At nagkaroon sila ng kabusog at kasapatan. At ang Diyos yun sa ating mga buhay, mga kapatid. Kaya talagang nagagalang ako nang binabasa ko ito na hindi ako magtataka kung bakit si Haring David. Ito yung ninanasan niya. To dwell into His house all the days of our lives. Maparangalan ang Panginoon. Mabalhati ang Panginoon. Wala nang pakialam sa reputasyon niya. Kundi ang maparangalan ng Panginoon sa kanyang buhay. Amen po ba, mga kapatid? David spent time in the wilderness where he was able to focus on God without distraction. Amen po ba? Itinulugan ni Haring David yung sarili niya na mapalulugan niya ang Panginoon na walang distraction. Tayo minsan sa ating mga buhay, magpupurit maglilingkod sa Panginoon. Medyo may lumalapit-lapit at nagpapakita ng distraction sa atin. Lubog na agad tayo. Nadidistract tayo sa sitwasyon sa ating mga buhay, yung pamilya natin, yung trabaho natin. Marami. Along the way, we are serving to the Lord our God. Along the way na lumalakad tayo sa paglilingkod sa Panginoon, hindi na mawawala yung mga audience impact natin sa gilid natin. So, nasa sa iyo yan. You need to focus. You need to keep your eyes onto Jesus. Kasi wala silang magagawa sa buhay mo kung nakafocus ka sa Panginoon. Amen po ba? Haring David is wala siyang pakialam sa reputasyon na sasabihin ng mga tao sa kanya. Alam natin kung ano yung ginawa ni Haring David, di ba? Pero nung time na naranasan niya ang Panginoon, wala na siyang pakialam dyan. Ang mahalaga sa kanya, mapaluguran niya ang Panginoon. At ano yun? Lumalayo siya sa lugar kung saan ay maraming distraction. Amen po ba mga kapatid? Maging matalino din tayo na katulad ni Haring David. Amen. Layuan natin yung mga distraction. Kung ano yung distraction dyan, layuan natin sila. Resist the devil, and it will flee from you. Nasa sa inyo yan. Amen po ba? Nasa sa atin yan mga kapatid. We need to dwell into the presence of God. Yun. Lagi natin magnasa sa Panginoon. Lagi natin hanapin ang Panginoon sa ating mga buhay. At talagang pangarapin natin. At lagi natin nasa ilagay sa ating mga puso yung huwag tayong magkulang sa kapangyarihan ng Panginoon. The more we seek God, the more na makikita natin ang Panginoon. Kaya yung pinakadapat natin gawin mga kapatid, we need to seek God ng buong puso. Amen po ba? Jeremiah chapter 11 verse 13. Seek me and you will find me if you seek me with all your heart.
yung buong pusong pagnanasa sa Panginoon, yung buong pusong paghanap sa Panginoon. Amen po ba? Yun ang nais ng Panginoon. The more we seek God, the more na mararanasan natin ang Panginoon. At the more na nararanasan natin ang Panginoon, amen po ba? Huwag tayong huminto doon. Do not give God a limitation. Never stop desiring sa Panginoon. Huwag tayong mag-desire. Kung minsan may dinidesire tayo sa Panginoon, nakuha na natin yon, naranasan na natin yon, then desire more to God. Because God is unlimited God. Yun ang pinakamaganda doon at nakakaganda. Na when we pray, when we desire to God, naranasan natin yun, aba, maghangad ka pa ng iba sa Panginoon. Maghangad ka na maghanap sa iba. Kung humukay ka ng humukay, magnasa ka ng magnasa sa Panginoon, na maranasan nyo pa. Nag-desire ka, speaking in tongues, naranasan mo, translations of tongues. Amen po ba? O yung babasa mo yung espiritu ng mga kapatid mo, para malaman mo kung anong kalagayan meron sila. Yung puso ng bawat isa. Desire more to God. Kasi ang Panginoon walang limitasyon. The more we seek God, the more we find God. Amen po ba? Purihin ang Panginoon sa umaga nito. Napaka-iksiman ng oras, pero nagagalak ako sa Panginoon dahil sa umagang ito, tinuruan tayo ng Panginoon na talagang mahigit na magnasa sa Panginoon ng buong puso at buong kaluluwa. Hindi sapat yung mga ginagawa natin na tuwing linggo attend, tuwing Bible study present ka. Huwag mong kalimutan yung devotion tuwing umaga. Manood tayo ng devotion tuwing umaga. Amen po ba? Hindi lang sa mga panahon na maaga ka nagising, hindi ka makatulog. The more we seek God, the more we find God. Amen. At yung susi sa paghanap sa Panginoon, buong puso yun. Amen. Seek me and you will find me. If you seek me with all your heart. Amen. Amen po ba? Amen. Kasi, the more I seek you, the more I find you. Pero yung formula nun, seek me and you will find me if you seek me with all your heart. Amen. Sabi ko nga sa kanila, pupunta kayo dito, mananalangin tayo sa Panginoon. Mag-pray ka sa Panginoon. Panginoon, ang dalangin namin ay maranasan namin kayo. Puspusin niyo kami ng inyong banal na salitong Espiritu. Pero dumating ka, late ka. Amen po ba? Dumating ka, late ka. Tapos pupunta ka sa mananalangin tayo sa harapan ng Diyos. Ang desire mo, maranasan mo ang Panginoon. Makalog ka natin ang Panginoon. Abay, pagpunta mo palang, late ka na agad. Kapatid, unahin natin ang Panginoon. Amen po ba? Yung nagnanasa sa Panginoon, excited lagi yan. Katulad nga nung kakain ng masarap. Abay, siguro kahit alam mo na, hindi ka pa nakapaghugas ng kamay. Nakita mo na yung pagkain sa lamesa na favorite mo. Gusto mo na agad kainin. Yung lagi nagnanasa sa Panginoon, na uhaw sa Panginoon na parang lumang tigang sa ulan. Gabi pa lang yan, nakaprepare na yung mga damit na susuotin ng tuwing linggo. Amen po ba? Nakareserve na yung taxi nila. Gabi pa lang, nakareserve na for tomorrow. LT5 taxi. Ganun sila, Longjing taxi. Diba? Alas 9 yan simula, 9:30 ka dumating. Agahan natin mga kapatid. Lagi tayong magnasa sa Panginoon. Desire more, lahat ng bagay. Sa pinakamaliit na bagay na mapaluluguran natin ang Panginoon, gawin natin ng buong puso. Kasi kahit sa pinakamaliit na yon, nagagalak na ang Panginoon na makita na, nagkukumahuli man ako, maranasan lang ako lagi. Kaya talagang ganda nung awitin natin kanina, yung pagising sa umaga, naharana ka. Nananabik ang puso ko na maranasan ka. At ano yun? Yung pinakanais ng bawat mga anak ng Diyos na lagi ay nanasa sa Kanya, yung ayaw nating magkulang sa kapangyarihan ng ating Diyos na buhay. Purihin ang Panginoon. So, umagang ito'y patuloy tayong pinapaalalahanan ng Panginoon na palagi nating hanapin yung Diyos higit sa anumang bagay at sitwasyon kaya lagayan ng ating mga buhay. Salamat sa Panginoon. Bagamat may silang yung oras natin ay naniniwala at nananampalataya ako na mga kapatid, isang espiritu tayo at alam natin kung ano yung mas makakasatisfied sa ating mga espiritu. Yun ay ang laging manan sa presensya ng Panginoon. Ngayon, so purihin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon. Bago nga tayo manalangin, lawitin natin yung tinawag natin kanina.
upang patuloy natin maparangalan at mapuruguran ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Patuloy natin nasain na patuloy natin maranasan ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Hallelujah! Purihin kayo, Panginoon. Salamat sa inyo, O Diyos. Hallelujah! Salamat sa inyo, Panginoon, sa palating pagnanasa sa aming mga puso. Kayo po yung naglalagay sa aming mga puso ng pagnanasa na patuloy kaming malunod sa inyong presensya. Hallelujah! Naaalala kayo, Panginoon. Nasasabi ang puso ko nang malangasan kayo. Umaawi, sumasamba, sumasayaw sa inyo. Naghihintay ng pag-uusap niyo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Sa'yo, Diyos. Sa'yo, Diyos. Hallelujah! Purihin kayo, Panginoon. Salamat sa inyo, O Diyos. Hallelujah! We desire more of you, Lord. Hallelujah! We desire more of you, Lord Jesus, into our lives. Hallelujah! Salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah! Salamat sa bawat pagkakataon na malaya kami nakalalapit sa inyo, na malaya kami nakapagpupuri sa inyo. Salamat sa bawat pagkakataon na patuloy mong pinupunuan ng higit na pagnanasa ang aming mga puso, Panginoon. Patuloy namin ipinagpapasalamat sa inyo, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon, dahil ang pusong ito, wala kayong ibang inilalagay, kundi ang patuloy na magnasa sa inyo, Panginoon. Salamat sa bawat salitang itinamani niyo sa umaga po na ito. Dalangin po ang buhay ng inyong mga anak at patuloy niyong punuin ang kagalakan sa kanilang mga puso habang patuloy na lumalapit at nakikipagkanig sa inyo na sa pagising pa lang sa umaga, Panginoon, ay patuloy na, O Diyos, na ilagay niyo sa puso ng bawat isa na makipagkanig sa inyo, na hindi magkulang sa inyo, Panginoon, na kung meron man katulad ni Haring David, na meron kami i-desire sa aming mga puso, yun, Panginoon, is to dwell into your house to the days of our lives at hindi kami magkulang sa kapangyarihan ninyo. Hindi kami magkulang sa mga salita ninyo. Hindi pa kami magkulang, Panginoon, sa pangalingan niyo sa amin kong mga buhay. Hallelujah! Patuloy kong itinataas, Panginoon, ang araw na ito, ang pagpupuri ng inyong mga anak, in the name of Jesus, sa anumang lugar naroroon, ang mga anak ninyo naniniwala na nananampalataya, ang mga anak ninyo nagsisipag nasa at napapanangalan kayo sa umagang ito, sa araw na ito,
Panginoon. Yung gumising ng maaga para makipagtanig sa inyo, Panginoon. Lord, katagpuin niyo sila. In the name of Jesus, mga anak ninyo na nagdesisyon na mailapot kanilang mga panyapak sa inyong bahay, panambahan, upang maparangalan kayo, Panginoon. Katagpuin niyo po sila in the mighty name of Jesus. Magparanas po kayo sa kanila pong mga buhay. Na katulad niya, Panginoon, ng lupang hikang sa ulan. Patuloy niyong punuan ang kakulangan, ang kagalakan sa kanilang mga puso, O Diyos, na masulpungan kayo. In the mighty name of Jesus, at lahat ng bagay, ipinagpapasakot namin sa inyo sa umagang ito. Turuan niyo po ang inyong pong mga anak ng tamang pagpupuri na nararapat sa nag-iisang Diyos na buhay, na makalapit kami ng buong puso, ng buong buhay, ng buong talaga sa inyong mamasdan ang inyong kadakilaan sa amin pong mga buhay. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Hallelujah. Lahat ng gawain sa umagang ito, inaangkin namin ang tagumpay na nagmumula sa inyo, sapagkat kayo ay Diyos ng tagumpay. At lalapit kami, Panginoon, na wala kami ibang pararangalan kundi kayo lamang, dahil kayo ay nag-iisang Diyos na buhay, na karapat dapat tumanggap ng lahat ng pagpupuri at pagsamba ng inyong pong mga anak. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Salamat po, Ama. Punuin niyo kami ng kagalakan na nagmumula sa inyo, habang minaganap ang dakilang kalooban niya sa amin pong mga buhay. Bastos ng pagpaparay, patuloy namin, Panginoon o Diyos, na inaangkin ang pabor at provision sa buhay ng inyong pong mga anak, pagbubunan sa lahat ng mga panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Kagalingan sa anumang uri ng sakit, karamdaman, in the mighty name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sa umaga po na ito. Tagumpay na nagmumula sa inyo, Panginoon. Purihin po kayo sambahin, dakilain at luwalhatiin. Ang lahat ng ito'y po ay aming samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Purihin ang Panginoon, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang tagumpay. God bless you all. To God be all the glory.